Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Itong isa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Maganda pa to. May sagot, you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. Pangatlong Ay, tanong ko, James, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan Ay, shoutout yan, po, Mami. Hindi niyo po pera yan. Nagiging selective kayo, Ay, kailan to? Secretary. Madam Ayaw, Chair, gusto ko one more panoorin question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Senator, I'm not. One question, for the record, Bago pa. are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Sec Rex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. AIX nga yan, di ba? Assistance in Crisis at Situation. Yung Sec, pera niyo ba yan? Secretary, Sec, pera niyo yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's money. That's why we Maganda sa agutan ko, ah. Madam Chair, if you can recall in the August yung list. Because of politics. Senator Bongo binanatan si Sec Gatchalian sa di umano'y pamumulitika sa pag-release ng wait lang, tingnan natin yung title. Sa pag-release ng ICS funds. Naku po. So, minsan, alam nyo, bibihira lang to buwanat si Bongo pero tagus talaga. Pakinggan nyo. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Bakit May sagot, nga ba? you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. Pangatlong tanong ko, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan. Tama. Hindi niyo po pera yan. Tama. Nagiging selective kayo, Secretary. Madam Chair. One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Senator, I'm not. One question, for the record, are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Sec Rex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may Naku plano ka pa sa po. politika. AIX nga yan, di ba? Assistance in Crisis Parado at Situation. special yan. Sec, pera niyo ba yan? Secretary, Sec, pera niyo yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's money. That's why we're Pinapatagal. Mr. Chair, Madam Chair, if you can recall. Santo ka na kayo! Joke lang. Sana si Gatchalian barado kay barado kay Senator Bongo. All in the August yung list. Because of politics. Na naiulat nga pong na-hold at pinatigil ang ng DSWD ang AIX payout. Secretary Rex Gatchalian assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Madam Chair, karamihan po sa mga nasalanta ng Bagyong Egay at Ay maganda nga pag-usapan to marami dito, mga sunog rin po. At alam po ng ating Crisis Intervention Division Chief niyan, Director Edwin Morata. At ang kadalasan dito ay mga indigent na nangangailangan talaga ng agarang tulong. Sabi dito. Last week ito kumalat, Jay. Salamat sa pagpakita nito ulit kasi for me napakalaking issue ito. O kaya nga napansin ko to kanina. Sinabi ni Secretary Gatchalian, just submit the list and the DSWD will pay them out. Nakapagsumiti na po ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries. Yung iba po ay na-validate na pero hanggang ngayon karamihan pa rin po ay hindi na-pay out. Tapos ano ba ang plano niyo po dito? Ilang beses na natin pinapalo-up. Hindi ko alam kung bakit kailangan magmakaawa ang mga beneficiaryo na makatanggap ng tulong mula sa DSWD. Mandato naman ito ng DSWD na tulungan po ang in-crisis at mga nangangailangan. Mandato po ng DSWD na tumulong ng walang pili. Kaya po nating tinawag itong AIX, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Similarly, Madam Chair, I have previously raised that there are LGUs which submitted lists of individuals needing assistance but until now, the DSWD failed to validate the list. Nagbigay rin po ang DSWD ng deadline at nakapag-submit naman po ang mga LGUs ng listahan ng kanilang mga beneficiaries. Kailan ho ba ito bibigyan ng ayuda mula sa AIX ang listahan ng qualified beneficiaries na naisumite naman sa inyo sa deadline na kayo mismo ang nag-set? Madam Chair, ako po'y kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart. Alam nyo, napaka-importante nito, promise. Ewan ko lang bakit hindi ko to agad napanood. 8 days ago So bago-bago pa naman siya. April 23 So alam nyo, napakagandang pag-usapan to kasi napakalaking napakalaking issue nito sa Pilipinas.
'Di ba? Ewan ko lang pero ako bahala kayo kung maboboring kayo dahil hindi viral ang ano ko, ang topic ko dito sa live ko ngayon. Pero napakahalagang pag-usapan kasi nito eh. Mismo dito, no? Personal Diba? ko ito. Mismo. Hindi po ito mula sa Sabi ni Senator Bongo, mismo. DSWD, yung mga grocery packs, akin po yan, pagkain, pinapamerienda ko sila, pananghalian, vitamins, mga face mask. At gusto ko talagang tulungan sila yung mga naging biktima ng sunog, lindol, putok ng bulkan, buhawi, at iba pang disaster. At Madam Chair, napag-alaman ko lang po na pinagbabawalan po ng DSWD na banggitin po ang aking pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating Regional Director to Maria Angela Gupalan. Pinagbabawalan na ilabas ang pangalan ni Bongo? Bakit? Grabe yan. Ito, sabi ni Mami Teresa, gusto ko yan. Ano sabi ni Ma'am LK? Grabe yan, 3K nga lang daw makukuha ng mga beneficiaries pero pinagkait pa ng ilang buwan na. Alam nyo kasi relate din ako dito dahil ang nanay ko ay isa din sa mga nag-antay nito. No, sa mga kapatid ko. Oh, ikaw iba naman pick pusa ano ba? Kahit si Amy dyan na Shakira kay Sen Bongo. Na Shakira din ba? Oh. Late ka na, Jay. Na-topic na nila yan. Hindi ko kasi nakita to pero gusto ko lang pag-usapan ha. Pasensya na kayo. Gusto kong panoorin Go ka pala, ma'am. Go ka rin pala. Ating field office. May tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na bawal po banggitin ang aking pangalan? Bawal banggitin ang pangalan mo kasi nga partido ka ni Duterte. Pero kung kapartido ka ni Tamba, pwede. Oo, maganda yun. Dahil Senator Bongo, dahil nga kapanalig ka or partido ka ni Tatay Digong, kaya bawal talaga. Intindihin mo na lang, Senator, ha? Ang siste, dinodoble ni Gatchalian yan, pero sobrang late na nang pagbibigay, almost 3 months bago binigay ang pera ng mga IPS. Grabe naman yun. Tangina, bakit hinold nila ng ganun katagal yun? Hello, nakikinig ako dito, di masyado nagko-comment. May nanalo ulit sa wall battle between 100M to 11M. Jay Guevara, pakiplex ang new. Meron nanalo na naman ulit. Kay Ma'am Cecilia, shoutout. No. Ay, puro pusa yung pinag-uusapan nito mga Pero sa ibang politiko, hindi po ba? Meron ba? Sa mahanap? Senator, you're under oath po, ha? You're under oath. Yes po. Akin po as Regional Director, wala naman pong explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's best not to mention. Otherwise, baka po kasi kami Ma'am, specific po. Pagsabihan. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. Bawal. Hindi ko makita. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo. Kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin, bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Senator, wala po kung naalala na may explicit instruction na parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado po kayo? How about sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado nyo po sa DSWD sa Alaminos, wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan.
sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno, tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag niyo pong haluan ng politika. Tama. Sa totoo lang po, ito pang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Kasi nga, kapartido ka rin eh. Bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Eh, kapatid dyan eh. Okay, sagot. You under oath. Kapatid nga. Kapag hindi ka kapatid, huwag mo pilit. Hindi niya masagot, Madam Chair. Pangatlong tanong ko. Pera niyo ba yan? Yun, yan ang pinakamagandang tanong, Senator Bongo. Palakpakan. Pangatlong tanong, pera nyo ba yan? Ay, nako. Ako lang magana eh. Pera ng taong bayan yan, ma'am. Oh, tama. Hindi niyo po pera yan. Tama. Just be fair with us. Tama. Pinaglaban namin ang budget ninyo. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, during the time of President Duterte, walang pinipili. Tama. Ang nagdala nun, si Secretary Rolly Bautista. Alam nyo kung bakit puro tama ako dito? Wala namang ano eh. Lahat ng sinabi dito ni Senator Bongo, tama. No? Uno na pera nyo ba yan? Ha? Kaninong pera yan? Ha? Pwede ba tanggalin ni Bongo yung hayop na yan? Oo nga, no? Pwede rin naman siguro. Ewan ko lang. Swak, good job, Senator Bongo. Alam nyo, ito si Senator Bongo. Oh, ito talaga yung mga Senator Bongo, Senator Bato, Robin, no? Pero medyo tagilid ngayon si Bato eh. Oh, mas alam niyo to si Bongo bibihira lang. Ito yung mga senator, no? Ito yung mga senator na hindi yung alam mo yun, yung sabay sa hype. Kasi uso ngayon yung sasabay ka sa hype eh. No? Kaya nagiging hayop ka eh. Hindi. Si Senator Bongo hindi to yung tipong sasabay ka sa issue, sasabay ka sa patok, sasabayan mo yung napag-uusapan, ganun. Oh, ito yung kinaganda rito kay Senator Bongo kasi hindi siya ganun. No. Basta alam niyang may maling ginagawa. Ayun yung wala siyang pakialam sa mga, alam mo yan, katulad yan, yung about dyan sa PDEA na yan. May mga interview, may mga media na kinukuhanan siya ng pahayagan, no? Anong masasabi niya dyan, pero no comment din siya. No, ewan ko lang kung napapanood nyo. Yun ang ano dun. Kaya ito si Senator Bongo, kaya isa sa akin na bilibang ko dito, hindi siya yung gahol, hindi siya yung sakim na, uy, kailangan ko magpapansin dito para ma-highlights din ako, 'di ba? Oh, Jay, exit muna ako ha. Oy, maraming salamat Ma'am LK. Sige. Oh, Kuya Jay, tuloy daw ba ang Maisog Rally next week? Mamaya natin sasagutin 'yan kasi may papanoorin tayo video about diyan, no? Pagtapos nito, so panoorin lang natin. Ang dating sundalo. Walang pinipili po 'yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin, pero wag niyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag niyo naman sanang ipagkait na kung meron po akong gustong dalahin sa natulong. Ang pinakapangit lang dito, yung mga ganitong salitaan, hindi pala, mali. Alam nyo, ang pinakaano lang dito sa mga ganito kay Senator Bongo, lagi siyang nilalait sa mga tansu vlogger, sa mga ganitong salita niya. Di kadalasan kasi kay Bato, kay Senator Robin, kay Senator Bongo. Alam niyo yung mga salita nila. Hindi katulad nila Risa, hindi katulad nila alam mo yung mga katulad nila Abalos, alam mo yun yung talagang over yung tipong pang Valedictorian ng ang peg. Kadalasan dito binabash. Ewan ko nga eh. Kaya nga minsan natatawa ko, sabi ko nga doon sa mga tanso vlogger, dapat i-bash nyo si Senator Bongo kung may nasasabi siyang pangit, kung may nasasabi siyang mali para sa inyo. Kaso binabas sa kanya, ano ba naman to, Senator? Tapos pag magsalita, parang nasa kanto lang. Di ba ang babaw? Napanood ako noon, yung tiga Batangas. Yung tiga Batangas na yung
Pag walang kita sa YouTube, namamakla. Tapos yun ang ipinapakain sa pamilya. Kilala ko dati yun. Kilala ko yun eh. Yung vlogger na tiga Batangas, pag walang kita sa YouTube, namamakla. Tas, kasi may itsura eh. Namamakla, tas pakain sa pamilya. Eto. Yan, si Senator Bongo, lagi niyang pinagdidiskitan niya. Sabi, ang bobo naman itong senator na to. Tayo na, nakakabobo lang kasi dumidepende kayo sa salita. Kung ano yung ng tao sa personal na kaanyuan at kanyang depekto sa kanyang katawan, yun yung babarahin nyo, yun yung titirahin nyo. Pero, yung mismo sa topic, hindi kayo nagpo-focus dun. Katulad nitong video na to, kaya ako to nireactionan kasi napanood ko to sa kanya. Napanood ko to. Ano na sinasabi niya rito? Na kesyo nagpaplastikan lang daw tong dalawa. So, alam naman daw ni Bongo na against talaga daw to si Amy Marcos sa mga Duterte. Ito ganyan. Diba? Nakakabobo yung ganung reaksyon. Okay naman, Boss J, kaysa may Lapid, kay Lapid Senator pala ulit yun. Oo nga naman, mas okay na yung si Senator Bongo. Mas okay na ng 5 beses si Senator Bongo kaysa kay Lito Lapid, no? Tsaka isa pa yan, no? Sila Risa Ontiveros, nagbabasa yan. Ito nagbabasa man to, pero binabasa niya is yung about dun sa kaso o yung about dun sa kung ano yung nakakalimutan niya na sasabihin niya. Hindi yung pinakapati yung wag mo lagyan ng drama, Sarah. Hindi yung katulad ng kay BP, kay Risa Ontiveros na lahat na lang. Huwag mo lagyan ng drama, Sarah. Diba? Pututa, pati ba naman yung binabasa pa? Okay, tuloy natin. Tulong sa kanila. Akin naman yun, ma'am. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack. Personal ko po yung Jollibee. Kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan. Mapasaya ko man lang sa kanila. Bakit niyo naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niyo naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon, akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Ngayon, nandito ang inyong secretary. Pwede naman sigurong sagutin ng atin mahal na secretary yan. Bakit po ganon, sir, naging selective do tayo? At meron lang po ako isa-cite na isang instance. Halimbawa, dito sa isang lugar, Secretary Rex, sa Mindanao, merong due doon for payout na dapat nang ibigay sa kanila. Nung pumunta ka, naka-hold yun for how many months? And then nung pumunta ka, dinoble mo. Dinagdagan mo, dinoble mo. Pwede pala yung ganun. Kasi ikaw yung pumunta. General Santos City, sir. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Meron pong due for payout na po doon, mga indigents, no? Senator, maybe biktima po ito ng earthquake o disaster, due na po. So nagmakawa sila sa inyo, sir. Matagal na po itong validated list na ito for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, sige, release nyo na. Release nyo na. Nung pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag nagiging selective kayo, Secretary. Madam Chair, One more question. Nagagamit sa politika ninyo? Yan na, paktay. Boom. Basag. Boom. Senator, I'm not... One question for the record. Boom. Are Basag. you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. In fact, in fact, I even wrote all the public polling firms to remove me from the list. And then... I communicated that so many times. Okay. So, ano ka ngayon, ha? Alam ng publiko yan. Nakikinig ang publiko natin. Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, hindi ho ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa General Santos na nag-earthquake ho sila. Region 12. Well, the last time was
Last year. Last year, last year. Last year. Yes, late last year, if I'm not mistaken. Yun pa nga yung September na mga listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated list na siya. Nagmamakaawa sa inyo from August, July, August, September, hanggang umabot na lang ng... Well, kailan kayo pumunta ng... Senator, kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Kailan nga po yun? Kailan ba yung earthquake? The earthquake was... Pumunta ka, di mo alam kung kailan ka pumunta. Ano ka, si Risa din? Pumunta ka doon, tapos di mo alam. Tapos, ano ka, si Risa, lahat ng sasabihin, babasahin, ikaw naman. Lahat ng pinuntahan mo, kailangan mo pa itanong sa mga katabi mo. End of the year. Remember, lumapit sa iyo yung mga local officials. And then, you ordered them to release the AX kasi lumapit sa iyo personal, di ba? Senator, so, kailangan bang lumapit sa iyo personal? Jail? So, Senator, let me just qualify ho. Lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one. Okay. And we've already given you assurance that we will release it, all the list that you gave us. Senator Rex, Secretary, I don't have any intention of running Senate. Kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary Rex Gatchalian, you check your record. Senator, let me... General Santos City, meron silang validated list. Napakatagal na nilang nag-antay. Ilang buwan silang nag-antay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Senator, Madam Chair, if I may just clarify ano yung nirelease ko. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AX. In fact, the mayors came to me, we met there with the governor. Emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AX. It's emergency cash transfer. Kaya nga ang punto ko doon, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit nyo... Kung hindi nga ikaw nag-release, bakit ilang buwan na tumagal nga yun? Ay, nako. Ngayon pinupunto ni Senator Bongo dun eh. Mahirapan, 3,000, 4 na buwan, 5 buwan. Bakit kailangan tumagal ng ganyan? Ayun yung pinupunto doon. Hindi nyo naman pera yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Ma-X po yan. Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, I'll have Director Wentz explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ho ako na nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. Pakialam namin doon. NCR, And we have addressed that. Aminado kami, there were delays to the commitment to the senator, but we have all intentions of paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But ako, I put my admission that na-delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that meron kaming late submissions. May comment dito. Sabi, buti ka ba dyan naintindihan mo si Sen Bongo? Oo nga eh. Hindi siguro, naintindihan niya rin yun. Kaso nga lang, gawa ng, alam mo na, tatanga-tangahan na yun. Nagawa rin, hindi naintindihan. Ano to? Kung si Tulpo yan, ano to? Katakot-takot na mura ang inabot mo. Swerte ka, behave si Bongo. Oo nga, kung si Tulpo to, yari ka dun. Hindi ko kaya to. I walk out. Uy. May problema ba sa financial department pero pag si Tamba nagpaayuda, walang problema. Ang galing mo, Jess Jelly. Ang galing mo. Hayop ka. Ang galing mo, Jess Jelly, ha? Naunahan. Ito, minsan nauunahan ako nitong loong to eh. Ano? Eto, sinasabi niya, si Gatchalian is may problema sa financial department. Pero ang tanong doon, ang pinakatanong doon, bakit si Tamba hindi nga nagkakaproblema doon? What? Why? Ha? Why? Alam mo naman, idol kita eh. Diba? Kikiligin na ba ako? Sino ba yan? Siya pa Mataray. Sino ba? Sino Mataray? Just Jelly, hindi po Mataray yan. Mabait po yan. Sino ba? Si Mami Alexa G?
Ganyan talaga, mataray talaga yan, no? Nagmana lang ako kay Mama Alexi G. Ay, nagmana ka lang ba dun? Kasi si Tamba, Financial Department. O kahit na. Kahit na si Tamba ang porket Financial Department ka makakapag-release ka na ng ganong kabilis, tapos pagdating kay Gatchalan, hindi na pwede, ganun ba? Ganun ba ibig nyo sabihin? Tama si Senator Bongo, tagal na nilang ibinigay basta hindi ka alyado. Yun nga mas mahirap dun Kaya nga kanina ko pa pinapaulit-ulit. Tapos ang masaklap pa nito, hindi daw sinasabi na kay Bongo galing. Samantarang sariling pera daw ni Bongo yun. Oo, na masakit dun. Wala tayong magagawa. Sige, panoorin pa natin. Sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir, 4 months, 5 months nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila, pero nag-antay sila ng 5 buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na maglindol sa lugar nila bago nyo i-release? Hindi kailangan pa ba nilang pumunta ka doon? Oo, antayin talaga nila yun para magmukha silang matulungin. Totoo naman, di ba? Para magmukha silang matulungin. Pupunta sila doon pag may sakuna na, pag may mga patay. At least may kita ng taong bayan na matulungin sila. Kaya nga totoo nga yung sinabi ni Senator Bongo Ano ba to? Baka gagamitin mo to running to the senator. Diba? Pupunta sila doon pag may sakuna na. Mas maganda yon. Mas kaantig-antig sa damdamin ng bawat mamamayang Pilipino yon. Ay nako, sa Cavite ganyan din. Pinipili lang ang binibigyan ng mga may COVID. Alam nyo nung may mga COVID, hindi rin natin masisisi yung una presidente. Hindi rin natin masisisi yung mga doon. Kasi sa mismong mga kapitan natin ng mga panahon na yon, ay may mga corrupt din. Tandaan nyo yan. Hindi pala sa kapitan, sa mga mayor. Basta kung saan dadaan. Pipiliin, ganyan. At saka kinapos din talaga tayo ng budget nun. Pera. Pero sa pagkain, bastante tayo nun kasi dami naman nagbigay. Diba? Nabulok pa nga. Diba? Yung ibang mga pagkain, nabubulok. Natandaan nyo ba yun? Pero hayaan nyo na yun. No? So, parang construction lang yun May isang magpapatayo ng building, tapos kukunin ng isang engineer or iba't ibang engineer. Tapos ipapasa sa contractor. Tapos tong contractor maghahanap ng subcon. Di pababa na ng pababa yung presyo. Diba? Ganun lang yun. Bago nila i-release. Alam mo, to Director Marie Angela Gopalan. Alam niyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon. No? Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, kinokontak niya ang LGUs. Dapat walang duplication, walang iiyak na walang mabibigyan. Walang pilian, walang halong politika yan. Lalong-lalo na po sa panahon na... Alam nyo, ito, relate ako dito sa sinabi ni Ma'am Tess. Nung COVID, 5 duling wala akong natanggap. Alam nyo, ang COVID na ang pinakamalaking, pangalawa na sumubok sa buhay ko talaga, sa totoo lang. Sobrang hirap ako dyan. Guys, na-stuck ako sa Batangas. Sa Lian, Batangas. May ginawa akong restaurant doon kasi yung panahon na yung construction worker ako. May kwento ko lang sa inyo, panandalian. Nung may iba lang. Alam nyo dati nga, may ginawa akong restaurant. So, na-stuck ako doon. Pagka-opening, mga 3 days to 2 days, andun pa ako sa Lian, Batangas. Sabay, nag-declare ng lockdown. So, walang sasakyan, lockdown noon. So, na-stuck ako doon. Alam nyo, nagtiis ako doon sa 100 pesos per day para lang kumita ng pera sa pagde-deliver ng tubig. Totoo yan. Nagtiis ako doon 100 pesos per day na deliver ako. Driver na ako pati ga-deliver ng tubig kasi ang water station noon ang pwedeng lang makalabas, 'di ba? Makapagpunta-punta sa mga bahay. Tama ako, 'di ba? Mga tubig 'yun So, valid 'yun. Oo. Tawag dito, ang ginawa kong extra nun para mas kumita pa ng pera kasi gusto ko na umuwi ng Taguig kasi nga na-stuck ako dun. Nagtinda ako ng tinapa. Habang nagtitinda ako ng tubig, may additional ako extra na tinapa.
At nasa vlog ko yan. Tingnan nyo na lang dyan. Hanapin nyo dyan. Yung mga old video ko dyan, nandyan yun. No? Yan ang pinaka talagang totosin yan. Tapos hindi pa ako tigaron. Kaya kapag namimigay ng pera doon at hindi naman ako tigaron, hindi ako binibigyan. Ni ultimong ayuda, hindi ako binibigyan, guys. Sobrang, alam niyo yun, yung 100 ko, 100 pesos ko, kailangan ko pagkasyahin nyo sa loob ng isang araw. O, noong mga panahon na yun. Sobrang hirap na ako nung panahon ng COVID na yun. At ayun, medyo gumaanggaang. May mga tumulong sa akin, sila Don Ramon TV, sila ako si Mang Domeng, yan, pinadalhan ako ng pera na Jay, kumuha ka ng van, kasi ban nun mahal ng van, 5,000 Batangas to Taguig, 7,000 nga hinihingi sa akin, gusto ko na umuwi nun, kasi talagang hindi ko nakaya, kasi ang hirap nang hindi ka tiga doon, tapos ganun pa yung nangyayari, ginigipit ka pa. So, nangyari nun, ayun, buti sa awa ng Diyos, nakaipon-ipon ako sa ganun, nakabuo ako ng 7,000, nakauwi ako ng Taguig. O, kaya sabi ko, sobrang hirap ng mga panahon na yan talaga. Grabe. Ay, it matters yan. Sabi niya, maisingit ko lang, Kuya Jay, napaka-thankful namin pamilya sa Davao kasi walang pinipili ang government ng Davao, lahat binibigyan ng pera. Yun na, sa totoo lang. Oh, kaya eto, yung about sa Taguig, hindi ko alam na kung meron. Alam ko sila mama nakakatanggap kasi ako nung panahon na yun wala talaga. Oh, kaya may mga tao ako doon hanggang ngayon pag naaalala ko yung panahon ng COVID. Talagang talagang hanggang ngayon, hindi naman ako palatanim ng galit pero hanggang ngayon may pa rin, may alam mo yung biglang may papasok sa isip ko na dati nung hindi pa nga ako vlogger hindi nyo ako pinapansin, hindi nyo ba alam, halos mamamatay na ako sa ibang lugar. Oy, shoutout kay Sir Jake. Pero ngayon akala nyo kung sino nyo na ako anuin kasi kahit paano may masaya na yan. So tuloy natin to pandemya, makakatanggap ng ayuda, walang politika noon, alam ni Senator Amy yan, dahil siya po ang chairperson ng hindi, pagdating siguro sa government, ewan ko lang pero malay natin, kasi kadalasan kaya nga sinabi ko sa inyo parang construction yan halimbawa isang building, may mga tatawagin ng mga engineer dyan, so kung ano yung sakop ng engineer na yon, ibibigay yun sa contractor. Pag naibigay sa contractor, so may bawas na agad. May kabig na yung engineer doon. No? May kabig na yung engineer. So pagbigay niya sa construction, sa contractor, yung pinaka-pera ng lahat ng gagawin na yun, may bawas na. So ngayon, titipirin na naman ng contractor yun para magkaroon naman siya ng income. So bawas ulit. Ang gagawin naman ng contractor, dahil nga gusto niyang mahayahay lang, kita-kita lang ng pera, ibibigay niya na naman sa subcon. So mapupunta sa subcon, magiging 300 to 350 lang ang per day ng mga helper at 500 lang per day or 450 lang per day ng mga mason or mga skilled. No? So ganito rin na halos nangyayari dito sa mga ayu-ayudan na to. No? Kaya sa totoo hindi yan pinipili. No? Hindi yan pinipili kasi alam nyo kung bakit yung iba nabibigyan, yung iba hindi. Kasi nga, wala na talaga. yung para dun sa tao na yun, halimbawa, para kay Just Jelly, o kay Alexa G, para dyan yung pera, wala na. Kasi nga, nakurakot na. Kaya yung natira lang, kay Just Jelly lang. Halimbawa, magkapit-bahay si Just Jelly at si Mama Alexa G. Magkapit-bahay silang dalawa. Si Just Jelly meron, pero si Alexa G, wala. Kasi nga, tapos, di ba, pares lang silang mahirap. Sasabihin, pinipili. Hindi. Talagang wala na yung pera kasi nakurakot na. Okay, kay Gilbert, shoutout. Yan, kay Rochelle, yan. Sa Davao, Sir J, kahit borders, binibigyan ng ayun, diba? Kaya swerte nyo mga tiga Davao. Ito pa ang mas malupit sa sinabi ni BBM na kailangan pa muna nilang magsulat sa kanila para mabigyan sila ng ayuda or pondo na lugar nila. Ang tanong, wala bang kusa ang mga ayuda at pondo sa tao? Yun ang masakit. Tayo na, bakit kailangan ng kailangan pa magsusulat? Kung alam nyo nahihirapan na isang lugar, na kayo, volunteer na kayo. Ano yan? Aamuin pa kayo?
aamuhin pa kayo para bigyan nyo lang ng halimbawa Taguig o aamuhin pa kayo ng Taguig para lang bigyan nyo ng ayuda kung sakali magkaroon ng sakuna or kailangan ng ayuda dun. Ganun ba? Alam nyo naman ng Taguig, ang mayor dyan kapanalig ni Duterte. Oh. So kapag hindi nyo kapanalig, anong ibig sabihin nun? So kansilado yung ayuda, ganon. Ang inang yung hype na mindset nyo na yan, no? Mag-ano nga kayo, mag-sterilize para mawala yung pagka-baliw nyo. Ay, Ricabe. Kaya maraming abroad eh. Oo, totoo. Alam nyo kung mayaman, eto sa totoo lang ilang beses ko na yun nito, napakayaman ng bansa natin kaso madamot lang yung gobyerno natin. Tatanungin ka pa kung butante ka, isa pa yan. Tatanungin ka kung butante ka. Saan ka butante? Butante ka ba dito sa barangay na to? Butante ka ba dito sa ganito? Butante ka ba? Baka hindi ka dito butante. Huwag ka na, doon ka. Kaya nung nangyari sa akin kanina, yung sinabi ko about sa Batangas, wala akong nakukuhang ayuda kasi hindi ako tiga ron. Yun yung pinakamasaklap na rules dito sa Pilipinas. Boss Jay, lutang na yan, nahawaan na eh. Sabagay. No. Kaya ang ganda rin pag-usapan nito eh. Social justice nung panahon yon. At ma'am, kahit na si Ma'am Amy, meron po siyang kanyang sariling version. Initiative, amendments. Sorry. Kung ano po yung kanyang gustong patulungan at ng mga lugar panahon ni Pangulong Duterte, walang bawal kay Senator Marcos. Lahat po ay pantay-pantay. Walang bawal kay Senator Joel Villanueva. Walang bawal kay Senator Angara. Walang bawal kahit kay Senator Hontiveros noong panahon yon. Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Amy. Even during the last few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request ni Senator Amy Marcos ni-release po ng administrasyon ng Pangulong Duterte. Tama. Bakit gayon pinipili? Kasi tulong yun sa mga mahirap. Secrex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, I am not using the office for my politics, and I categorically state that I am not running for any position this coming election. That's for the record. Kailang election? This election, I'm not running for any public office this coming 2025. election. Yes. But I'm not running for this coming election. It's a first time in 18 years. How about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to Director Wenz so that he can put forward on the record the payout list. Haslo, Kamandong! Madam Chair po, as of the moment po, as per discussion po during the April 2 meeting po with you, we already provided the live file. The office po, the office po ng Senator Burger can access po, even po dun sa updates ng payout at saka yung mga scheduled payout for the second quarter. Kasi we discussed already na we committed to do the payout most of the listahan within the second quarter. Uy. But from the April 2 meeting po natin and eventually after this date, we were able to settle na po almost sama ng tingin niya kay Bongo ba? 22 Kita niya yung tinginan niya kanina, guys. Payouts. For the record po, comprising po the 12.70% increase. And we still have to discuss po with your team po to discuss some of the listahan pa na kailangan po nating i-troubleshoot kasi may mga mismatch pa po doon, Secretary and then Madam Chair po. Ni Secretary Rex. Hindi mo kilala yan, kapatid niya ni Gatchalian yan Ito, yung nakaputi. Ito, hindi nyo kilala to? Gatchalian yan. Kapatid or ano, basta alam ko kapatid niya yan. Kapatid ni ano yan. Ayun. Okay, so yun. Eto, may papanood ako sa inyo. Bagong balita, kakapasok lang. Mainit na mainit pa. Nel, ano mga partido yung kinakausap ng Partido Federal? Kasama ba dyan ng partido ni Vice President Sara Duterte? Ano yan?
Monica, sa katatapos lamang na talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa naganap na oath-taking para sa bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, may 4 na national party siyang binanggit. Kabilang dito yung NP o yung nationalista, NUP, yung National Unity, NPC, National People's Coalition, at itong Lakas o yung partido ni House Speaker Martin Romualdez na nagkakaroon na ng pag-uusap ukol nga dito sa midterm elections. Pero ayon dito kay PFP National Partido ni BBM, wala pang pakikipag-usap sa grupo ni BP Duterte ukol sa 2025 polls. Wala naman si BP Sara pa lumapit sa inyo, kapal naman ang mukha niyo. Anong mga partido yung kinakausap ng Partido Federal? Kasama ba dyan ng partido ni Vice President Sara Duterte? Monica, sa katatapos lamang na talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa naganap na oath-taking para sa bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, may 4 na national party ang binanggit. Kabilang dito yung NP o yung nationalista, NUP, yung National Unity. Sino to? Guys, sino to? Si ano ba? Anong pangalan nito? Nakalimutan ko. Isa rin sa mga ano to. Di ba guys, tama ako? Isa rin to sa mga buhaya. Tama ba ako? Wala lang. Nakalimutan ko pangalan nito eh. NPC, National People's Coalition, at itong Lakas o yung partido ni House Speaker Martin Romualdez na ano ba yung partido ni Martin? Lakas ko ba? At itong Lakas o yung tama ba? Lakas ko? Ang partido ni Martin Romualdez? Excuse me? Lakas ko? Partido ni House Speaker Martin Romualdez na nagkakaroon na ng pag-uusap ukol nga dito sa midterm elections. Talagang may plano talaga, no? Hindi talaga makikinig to kaya, no? Talagang puro na lang midterm election ang kanilang okay? At pero ayon dito kay PFP National President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., wala pang nagaganap na pakikipag-usap ang partido dito sa regional political party ni Vice President Sara Duterte na hupong ng pagbabago para nga dito sa 2025 elections. Siyempre, alam nga naman makikipagplastikan sila. Kung ako naman sa hukbong pagbabago na partido ni BP Sara, hindi rin ako harap. Bakit? Sino ba kayo? Magpaplastikan lang din tayo. Kaya ayoko maging politics eh. Kasi sa totoo lang, eto sa Taguig, hindi pala sa Taguig. May ibang lugar na gusto akong tumakbo ng konsyal, kapitan, nung mga panahon nagcha-charity ako. Ayokong tumakbo. Sabi ko, mababara ko lang yung mga plastic ng mga kandidato dito. At ayon kay Tamayo, natapos na itong alyansa ng partido ni Pangulong Marcos. Matapos na itong 2022 presidential elections. So that is for 2022 election. So ang ibig sabihin, Tamayo, hindi Valenzuela. Karoon tayo ng alliance for a common cause for 2022 election. Ano yung nasa likod? Tumabi ka nga muna dyan. Butay naman, hindi ko makita eh. Ferdinand Marcos Jr., President of the... Oy, tumabi ka kasi dyan. Hindi ko mabasa nasa likod outside talking of ano ba yan? Right after 2022 election, nagkaroon na ng tinatawag natin na tapos na yung... Ano yung nandun sa ano? Ano yung nandun sa welcome? Nasa baba everyone partido, no? Alliance, sama-sama yung mga buhaya dito sa isang dami, ilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, sino yun? Ulit tayo ng bagong alliance for 2025. Or... Wait. May nakita ako Bakit dito si Mayor Lani Cayetano? Ayun si Mayor Lani ba yun? Ulit tayo ng... Parang si Mayor Lani Cayetano yun, Ay, hindi. Akala ko si Mayor Lani Cayetano.
Cayetano eh. Na yung alliance, magbibida ulit tayo ng bagong alliance. Akala ko si Mayor Nani Cayetano eh. Or for another cause. Sa kabila nito, may posibilidad naman anya na magsanib pwersang muli ang unit team para sa... Wag na! Magsasanib pwersa, unit team, wag na, kayo na lang dyan. Antok na ako, Jay. Good day. Sige, ingat yan. Ano oras na ba? Alas 9 pa lang, maga pa. Samahan ng isang kwadra. Ito. Ayaw nila isali si Trilling para masayaw nga. Ba't tayo niyo isali si Trilling? Mama, akala ko po wala na CHP. Ano ba yung pinag-uusapan itong dalawang magnanay na to? Ano daw? Ulitin natin. For 2025 or for another. Kabila nito, may posibilidad naman anya na magsanib pwersang muli ang unit team para sa 20... Sa tingin niyo papayag kami? Magsanib pwersa muli ang unit team? Eh di wow! Tingnan natin, check muna natin. Baka matagal na to. 1 hour ago. Eh di wow! Sanib pwersa ulit? Unitae? Di wow! 25 elections kung magkakasundong muli para sa isang layunin. Sa ngayon ay nga kay Governor Tamayo may nagaganap na negosasyon dito naman sa tatlong malalaking national party para sa paghahanda sa election kung ito ay coalition nga o magkakaroon ng alyansa. Laban ka, suntukan. Ang inan to. Mga kaplastikan talaga ng mga to, no? Kung nga rin gustong-gusto nila na makipag-alyansa. Tapos ngayon, pag tumanggi nga naman si BP Sara, ay sasabihin nila na, ay masama si BP Sara, papalabasin nila si BP Sara. Ang galing ng mga strategy nyo, no? Diba? Tama ako? Kapag tumanggi si BP Sara sa alimbawa, alokin nila si BP Sara sa pag-alyansa, siyempre tatanggi sila. Oo. Tatanggi sila dyan. Para palabasin na naman, ay, ano talaga si BP Sara ito sa mga ugali kasi hindi nakipag-alyansa sa amin, no? Diba? Meron na rin niluluto na agreement between other national party. Meron sa ngayon hanggat hindi pa nagkakaroon ng... Naku, ano kaya ito? Nakakatakot to, ha? Nilulutong agreement with the national party ng tugma or hindi pa nagkakaayos at wala pang nakaschedule na pirmahan ng coalition and alliances. Ako, nakakatakot to, ha? Nation alliances, ha? Naku po. Sisirahan nila si BP Sara. Totoo yan. Bata, nag-iisip nagkukwentuhan lang pala itong dalawang magnanay dito. Ang gandang gabi. Magandang gabi din po. Niluluto mo pagka, gusto ko yon. Hugpong pagbabago. Maganda nga yun, hugpong pagbabago. Di ba? Pero kung di ako dito, ewan ko ba rito? Ay, mahirap pa munang sabihin sa ngayon. Pero... secret muna. Tapos, kapag nandyan na, tsaka nyo sasabihin pag nagkapirmahan na kayo nang walang desisyon ng taong bayan, ganun ba? Okay, ang galing. Meron na tayong tatlong national party na tinitingnan. Ayon pa sa PFP President Pinapla. Grabe, nagtatabaan na sila. Lalo na tong isa. Sino kaya tong isa na to? Grabe, tatabaan. Mga naka-iPhone dati, Android lang yan. Dati mga Android lang mga gamit niya, no? Dati, itong isa, yung relo nito, dati, yung nabibili na tigwa 180 sa bangketa. Ngayon, tigte 35, 45, 50,000, 100K na. Ito dati, naka lang to, naka Android, lang yan, Lenovo. Lenovo. Ito naman, dati 3310 gamit ito, pero naka iPhone 15 Pro Max na, diba? Ang lulupit nyo, diba? Malusog naman ang buhaya congressman, no, 'di ba? Naubos na ang buhok nung isa. Kaya nga lulupit ito mga to, tas may pag-asa pa na
magkabalikan ng unit team. Pakyo kayo lahat. Kaya nga sira ulo. Kayo na lang. Plano ng partido na makipagsanib puwersa sa isang malaking partido. So ito ay magbibigay ito ng majority or more than 50% of governors na papasok sa ating partido. Posibleng sa Setyembre o Oktubre ngayong taon ay i-anunsyo ng partido ni PBBM ang magiging lineup o magiging pambato nila sa 2025 elections. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Yung beto lang guys, ang ina. Kaya pala gustong i-extend ng termino dahil pala dito kay dahil dito kay Sandro Marcos. Iba din. 2025. Ba't ganyan ang bibig mo, Matakang iwi yan, Ano nangyari dyan? 2025 election. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Diba? Lupit nyo, diba? Lulupit nyo, diba? Lupit nyo, diba? Harap-harapan yan para depensahan ng pagsisinungaling ng PDEA. Sasabihin wala silang picture ni Marcos at nagsisinungaling si Jonathan Morales. Naman talaga kakainat na yan. Ano ba itong pinag-uusapan ng dalawa? Lagi ko naalala ko po si PRD, ayaw niya magbarong kasi nung nagpunta siya. Wala, bagsak ang Team Bangag. Buisit kasi, daming ano pa ba ibabalita natin dito? Ibalita kaya natin yung live ni Coach Olio. Naka-live siya ngayon si Raul, diba paano kaya yun? Ni-live ang live ni Coach Olio. Ito, Maharlika handang humarap pero, ako po, ginaya na ata ni Maharlika si si Kibuloy. Handa daw humarap pero ano to? Pero handang humarap pero kailangan may 12 ano ba? Tingnan nga natin to. Pero full interview. Ano kayang plano ni Tingnan nga natin. Tingnan natin to guys, yung saglitin lang natin to. Maharap na daw si Maharlika pero ayoko na palang panoorin yan. Ayoko na. Baka mamaya magkamali na naman tayo, may magalit na naman.